isa po sa mga pinakakilalang personalidad dito sa mundo ng sports at entertainment. Siya po si UFC superstar Conor McGregor ay nagpakita ng interes kay XRP. Pero teka, hindi lang yan. Naging usap-usapan din ang plano ng United States na gumawa ng strategic crypto reserve kung saan ay isinasama po nila sina XRP, Cardano at saka Solana. Ngayon, ang tanong, bakit biglang naging interesado itong si Ginoong McGregor kay XRP? Ano po ang ibig sabihin ng strategic crypto reserve ng US? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Conor McGregor. Isa po siyang UFC superstar. Ayan, kilalang kilala po siya dito sa mundo ng sports at saka entertainment. Ayan, ngayon is bakit po interesado si Ginoong McGregor. Ayan, Conor McGregor kay XRP. Ayon po sa post ni Ginoong McGregor sa X, yan, dating Twitter, ayan po yung kanyang post dito. Sinabi niya na gusto niyang mas maintindihan ang decentralization ng iba't ibang blockchain networks. Noong una ay pinaniwala raw siya na si Bitcoin at si Ethereum lang daw ang totoong decentralized. Pero nang malaman niyang kasama si XRP, si Solana at si Cardano sa plano ng US na digital stockpile, nagtaka siya at nagtanong sa crypto community. Sabi niya, kung centralized daw sila, bakit bibili ang gobyerno ng US ng mga ito? Yan. Mukhang hindi lang basta curious itong si Ginoong McGregor. Isa kasi siya sa mga kilalang taga-suporta ng ideya ng Strategic Bitcoin Reserve at ayon sa ilang balita, interesado raw siyang itulak ang parehong ideya sa Ireland kung sakaling tumakbo siya bilang presidente. Kaya naman gusto niyang malaman kung karapat-dapat bang isama sa reserve sina XRP, ADA at saka Solana. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng Strategic Crypto Reserve? Ang Strategic Crypto Reserve ay parang national treasure, pero imbis na ginto o langis, cryptocurrencies ang laman nito. Sa ilalim ng bagong direktiba sa Amerika, naglabas po ng executive order si President Trump para bumuo ng Strategic Bitcoin Reserve at saka Digital Asset Stockpile. Parang stock po ng mahalagang digital assets na magiging parte ng financial defense ng bansa. Ibig sabihin ay hindi lang si Bitcoin ang binibili nila. Isinasama na rin nila sina XRP, Solana at saka Cardano. Dahil dito ay mas lumalim ang usapan tungkol sa kung sino ba talaga ang mga utility tokens na may tunay na halaga sa hinaharap ng global finance. Ngayon ay sunod po ng katanungan dito ay centralized ba talaga si XRP o decentralized din siya? Ayan. Pagkatapos po ng tweet ni Ginoong McGregor, agad na nag-react ang XRP Army. Ayon sa kanila, walang pinagkaiba si XRP kina Bitcoin at Ethereum pagdating po sa decentralization. Sabi po ng isang XRPL validator na si Vet, may mga upgrades na ginawa sa XRP Ledger o XRPL para mas mapatatag ang decentralization nito. Pumasok din sa eksena si Panos Mekras ng Anudos Finance at ayon sa kanya si XRP ang isa sa mga unang gumamit ng mga technology na may burn mechanism, tokenization at saka layer 1 prioritization. Kung utility at scalability ang pag-uusapan, hindi daw nagpapahuli si XRP. Dagdag pa ng ECA founder na si Dom Kwok. Yan, Bitcoin is a store of value, pero sina XRP, Solana at Ethereum ay utility tokens. Kaya kahit iba-iba ang role nila, pare-pareho po silang mahalaga sa ecosystem. Hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil sa functionality nila sa real-world applications. Ngayon is ano naman po ang estado or kalagayan ni XRP ngayon sa institutional level. Ayan. Alam nyo ba na sa mga nakaraang linggo ay bumubulusok pataas ang interest ng malalaking institutions kay XRP? May mga balita na papalapit na sa 83% ang chance na ma-approve ang XRP Spot ETF kahit na paulit-ulit itong nadidelay ng US SEC. Ibig sabihin ay kung magkatotoo ito,
maaring masundan ni XRP ang yapak ni Bitcoin at Ethereum sa pagiging tradable asset sa mga regulated exchanges na malaking bagay para sa mass adoption. Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, sa atin dito sa Pilipinas, malaking bagay ito lalo na kung ikaw ay nag-i-invest or nagtitrade kay XRP. Una, kapag isang kilalang personalidad tulad ni Ginoong Conor McGregor ay nagpapakita ng interest kay XRP, nadadagdagan po ang kredibilidad at visibility ng token. Hindi lang ito publicity, kundi isang senyales na napapansin ng mainstream ang mga altcoins tulad ni XRP. Pangalawa, kung itutuloy po ng mga bansang tulad ng US, Ireland at saka Ukraine ang pagbuo ng strategic crypto reserve, posibleng tumaas po ang demand at presyo ni XRP, lalo na kung maging parte ito ng kanilang national reserves. At pangatlo, kung sakaling ma-approve ang XRP ETF, mas mapapadali para sa mga institutional investors na pumasok na maaari pong magresulta sa mas malaking market cap at liquidity para kay XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy, lalo na kung maaga kang pumasok kay XRP, posible itong maging daan sa long-term gains. Basta't marunong kang mag-manage ng risk at alam mo ang mga developments sa market. Bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na opinyon, ang pagpasok po nitong si Ginoong Conor McGregor sa crypto space at lalo na kay XRP ay isang welcome move. Hindi man siya expert sa blockchain, pero ang kanyang influence ay napakalaki. At kung isa ka sa mga naniniwala sa decentralization at utility ng mga altcoins, magandang sinyalis ito na mas lumalawak na ang mga awareness ng mga tao sa labas po ng mundo ng crypto. Sa kabilang banda, dapat pa rin tayo maging mapanuri. Hindi porket may sikat na personalidad na nagsusupport magiging stable na agad ang future ng isang coin. Pero hindi natin maikakaila na ang involvement ng US government sa mga tokens tulad ni XRP ay isang malakas na kumpirmasyon na may potensyal ito bilang bahagi ng future digital economy. At ayan, sa kabuuan ang tanong, mahalaga pa talaga si XRP para sa hinaharap ng global finance? Sa mga nangyayari ngayon, unti-unti na po nating nakikita ang sagot. At kung sakaling magtagumpay ang mga balak ng mga gobyerno at ng mga institution, baka ang tanong na lang ay nauna ka bang sumakay bago sumabog sa XRP? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.